Iniimbestigahan na ng Department of Public Works and Highways ang pagbagsak ng bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Ayon sa mga ulat, bumigay ito Huwebes ng gabi ng daanan ng isang dump truck na may kargang mga bato. 3 sasakyan ang nadamay sa sakuna at 6 ang nasaktan at dinala sa ospital. Ilang buwan pa lang ang nakalilipas ng sumailalim sa retrofitting ang tulay. Nitong Pebrero lamang ito binuksan sa publiko at para sa light vehicles lamang. Hawak na ng mga otoridad ang truck driver. At kausapin po natin ngayon Isabela Governor Rodolfo Albano III. Governor Rod, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa iyo, beautiful Pinky. Governor, Yeah. bagong retrofit daw itong Kabagan Santa Maria Bridge. So, Yes, ano ho nangyari? Bakit bagong- bumagsak? So, kakabukas lang ng February, tama ho ba? Hindi, January po nagbukas. Okay. So, ano yan kasi matagal ginawa yan yung pondo niyan, padaloy-daloy nag-umpisa pa yan. Naaprobahan niya, panahon ni Gloria, napondohan lang yan nung panahon ni Pinoy. Tapos tuloy-tuloy na napondohan pa isa-100 milyon, ganun. So, very iconic kasi yung bridge, Pinky, first of its kind. Yung design yan, dinesign ng mga Japanese, especially yung nagbigay ng design yan, yung Japanese company na pangalan Toyo. Okay. Toyo, hindi naman Toyo na patis o ganun, parang ganun. Oo, okay. Basta Toyo na company. So, yung design niya, nung pinresent ng Japanese yan, ang design nila, pero sila gagawa lahat, 1.8 billion dapat. Pero syempre, hindi tayo pumayag kasi uutangin natin yun So, ang nangyari, kinuha na lang yung design at ginawa natin. So, alam mo na, yung disparity ng budget yun, 1.8 to umabot lang ng 1 billion. So, medyo nagka-diferensya na konti. So, ang ibig niyo sabihin, Governor, ang presyo sana ng paggawa ng bridge na ito is 1.8 billion. Pero, Yes. dahil hindi po natin, it wasn't approved by the government, we decided to do it on our own and at the cost of 1 billion. Yes. So, Actually, ano pong ibig sabihin nun? Are you saying that posibleng may problema sa materyales? Ganun ho ba yun? Hindi, I'm saying yung design flow at saka kasi iconic first of its kind So hindi pa natin na-test kung talagang ano na yan. Yan ang unang bridge na ginawa sa Philippines Yeah. So hindi pa na-test yung ano niya. At saka ang kaya naging 1.8 billion yan, isa panayam ko sa congressman pa ako sa mga Japanese people. Sabi nila, they'll be importing the steel from Japan. Okay. So hindi natin alam kung anong klaseng steel yung nila do sa Japan sa na yan. Kasi pati yung mga arc dyan, Pinky, ngayon lang ako nakakita ng arc na pinuhusan pa ng semento. So bakal na, pinuhusan pa ng semento, so sobrang, mabigat na masyado. Kaya sobrang dapat tibay niyan Ang nangyari doon sa flooring bumagsak. Yun na nga po Kung mapapansin mo, Pinky, if you look at the structure, the post hindi nagalaw. Yung Intact yung po siya. arc din, intact, pati yung arc niya intact din. So nangyari, kung makikita mo, baka nung ni-retrofit yung ilalim, kasi inimbestigahan namin kanina, tinitingnan namin kanina pala, hindi inimbestigahan kasi wala naman ako alam dyan. So, nung tinitingnan namin kanina, pinaano namin sa mga engineer, bakit na-retrofit na ito? Dapat matibay na. So, hindi pa rin parang there's something wrong siguro na kailangan natin balikan ulit yung design and talaga naman yung truck, Pinky, mabigat talaga. Opo. From 45 tons lang na talagang bagay sa mga tulay, itong truck na dumaan, yung pang 100 tons yata yung karga Pero yung, Na-boulder. Governor, yung truck, kasi we're showing video of this, saan ho siya sumampa? Kasi may kulay blue po Hindi, actually, pagdating niya doon sa dulo ng bridge na yon, yung kasi may span yan, di ba? So yung sa dulo noon, doon bumakli yung yung Kaya parang may umangat. parang bumagsak kasi nag-wave yung yung bridge siguro sa bigat.
Opo. Pero yung nag-wave, yung flooring ang nag-wave. Hindi nag-wave yung talagang bridge na parang yung makikita mo sa San Francisco, yung mga hanging bridges nila. Di ba? Kung mag-wave yun, pati sideways, ano yun, gumagalaw Okay. So ito, talagang makita mo, bumagsak. At saka yung aksidente nangyari dyan, yung mga nasa likod kasi yung mga sasakyan nasa likod ng what's this, ng truck Tapos yung motorcycle, hindi niya na nakita kasi gabi na medyo bumagsak na yung tulay. Aha. So lumipad siya. Ganon ang nangyari. So, Think. ano ho ang plano from here on, sir? Meron pong Yeah. investigasyon ng DPWH. Yes, titignan ng DPWH yung ano nila kasi nakakatawa, Pinky, kung makikita mo sa social media, kinikwento sa akin, yung mga iba sinasabi raw, baka yung mga tornilyo niyan galing Shopee or galing Lazada. So, natatawa. Pati ako natatawa dun sa ano. What I can say, Pinky, the contractor is a very good contractor. He already, ano na yan sa bihasa na yan sa DPWH. Sino po yung contractor, sir? Si Boy Interior. At that 200 bridges na nagagawa niyan, lifetime, parang matagal lang gumagawa talaga ng bridges yan. Ngayon lang siguro, this is the first time na nakagawa siya ng iconic bridge na yung design talaga. It's from Japan. Opo. Yeah. Yun po yung inyong... Yun yung naano natin. Yun na nakita ko from now. I don't want to put blame on anybody kasi nakakaya naman saka hindi naman sigurado na kasalanan ni ganito, kasalanan ni ganyan. Let's wait for the investigation. But definitely, diba? sir, ito pong dumaan na truck na may mga dalang bato ay hindi po siya talaga allowed dito po sa bridge na ito. Yes, actually, on any bridge pa sa buong Pilipinas, hindi siya talaga allowed na dumaan kung gano'n ang kakarga niya. Kaya sometimes, nagpapalusot itong mga tracking na ito. Sometimes, kaya gabi nila dinadaan Alas 8 ng gabi yan Para walang... Makita mo pa itin. Opo. Exactly. Para walang sumita na police or whatever. Mga Alam LTO. niyo na ho ba, Governor, sino yung may-ari nitong truck na dumaan dyan? Hindi pa. At saka sa Kalinga Apayaw daw galing yung truck na nag-ano ng boulders. Yun yung mga boulders na ginagamit siguro pag river control. Okay, so right now, sir, obviously, for obvious reasons, hindi po ito pwedeng daanan. Meron naman pong alternate, hindi ho pa? Yeah. Yes. At saka ano ito may alternate sa baba yung overflow bridge. Kung makikita mo rin yung overflow bridge, matibay yun. Nung binuksan nga yung main bridge na ito from what's this? From since January, light vehicles lang ang sabi nila pwede dumaan. Kasi may nakita ng flow. Kaya ni retrofit yan. May nakita silang may parang umuga or something. So, they had to close it again and retrofit it. Yeah, so, kasi dapat bukas na yan, last year pa Opo. So, nung ni-retrofit yan, sabi nila, light vehicles muna ang dadaan. Tapos, nakakatawa kasi, light vehicles ang dumadaan doon sa malaking bridge, tapos yung mga truck, na mabibigat, dumadaan doon sa maliit na bridge sa baba. So, di ba nakakatawa pag titingnan na yung Pero yun talagang sinabi nila. Tapos nung natapos yung retrofitting things, ang nangyari, pwede na dumaan dapat yung mga truck. Pero hindi dapat ganun kabigat na truck ang dadaan. So, patuloy na lang kaming kukuha ng karagdagang impormasyon hinggil dito. Maraming salamat po sa inyong oras, Isabela Governor Rodolfo Albano III. Thank you, sir. Yeah, at saka may dagdag lang ako. Yung Go ahead, damage sir. yan, mga 60 million lang yung damage na nangyari doon sa Pero How much, titingnan sir? natin kung mga 60 million only. Kasi one span lang nung bridge Okay. Not too much. Nasa-sensationalize lang kasi bago yung bridge. Bakit nangyari ito? Pero titignan pa natin at sa awa ng Diyos siguro, at least nangyari ito habang maaga pa. Kasi it's bound to happen na rin kung ganun din lang yung bridge. Kailangan humalaman talaga ano nangyari dito, anong punot dulo ng pangyayaring ito. Kailangan din natin ipagbawal na talaga yung mga overloading na trucks. Yan kasi sumisira ng mga Alright. ng mga bridges. Kawawa rin naman yung DPWH pagka pinagbibintangan sila dyan. Governor, Thank you. maraming salamat po sa inyong oras. Thank you. Salamat.